Good morning po sa ating lahat. Hallelujah. Buksan po natin ang Bible natin sa Matthew chapter 24, verse 36 to 44. Matthew chapter 24, verse 36 to 44. Sabi po dito, ngunit walang nakakaalam ng oras, ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Nang mga araw na yun, bago bumaha, ang mga tao nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noah sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa, iiwan ng dalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa bilingan. Kukunin ng isa, at iiwan ng dalawa. Kaya't maging handa kayo, dahil hindi niyo alam kung kailan darating ng Panginoon. Tandaan niyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ng kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, in the name of Jesus, thank you, Lord, for this day that you have done. I pray, Lord, today, as I share your word, continue to speak to your people. I ask your precious blood to cover every one of us. And I pray, Lord, give me boldness, wisdom, and knowledge na bumuli sa iyo. And patuloy, Panginoon, na paintindi mo ito sa mga anak mo. And Lord, I pray for open heaven sa lugar na ito, sa apat na lugar na ito. Ibuhos mo, Panginoon, ang presensya mo. At patuloy, Lord, lahat na anak ko ng mga kamit na salita mo, lahat na ito ay maging katulad ng binhing na talim sa dalawang lupa. Ito ay magbunga ng bunga at sila, Panginoon, ay patuloy gamitin mo para magpipilang sa mga tao sa mundo. Salamat po lang sa lahat. Ikaw po ang pinataas na nakapila. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak po natin yun. Hallelujah. Sige po. So, ang topic po natin ngayong morning is right way to be prepared for God's coming. So, dito po pag-usapan po natin ano po ba yung tamang pag-prepare sa pagdating ng Lord. Alam na, ngayon po, meron trending na darating na naman sa September 2024. Diba? So, handa na ba lahat? Pero alam niyo po, hindi ako naniniwala din kasi, hindi posible na ulo dumating mamaya eh. Alam niyo po ba yun? So, many people are saying na meron kasi kayo nag-trending na September 2024 darating na Panginoon. Pero alam niyo po, yung mga prophecy kasi na yun, as long as hindi siya biblical, hindi po siya totoo. At kung sino yung prophecy nun, mananagin talaga siya sa Lord. Kasi delikado po yung ganun kapatid. At nais po tayong turuan ng Lord ngayon kung ano po ba yung pinaka-safest na dapat paniwalaan natin. Kasi sabihin natin mangyari yung September 2024 na darating ng Panginoon. Pero ang tanong, buhay ka pa kaya bukas? Alam mo po ba yun? Hindi kasi natin alam kung buhay pa tayo bukas, hindi natin alam. So, napaka-importante na alam ko ng bawat isa kung paano maging handa sa pagdating ng Lord. Amen? At hindi tayo dapat basta-basta maniwala lang sa mga sinasabi ng mga tao. Alam nyo, nakakalapot kasi maraming mga tao din naniniwala doon sa nag-practice na yun. Parang nakaraan, may lagi lang tinatanong ng mga tao sa akin, natatakot na raw sila kasi darating daw ang Lord. Nagkakaroon sila ng anxiety, na-stress na raw sila, hindi na raw nila alam yung gagawin nila kasi tinatanong nila kung totoo bang darating na bago ng this September 2024. Pero alam niyo po, ang kasiguraduhan, hindi natin alam kung ano darating ng Lord. Pero, kasiguraduhan din na baka mamaya dumating na po ang Panginoon. Hindi mo na kailangan antin yung September 2024 bago pa tayo magsisi, maglingkod sa Lord. Ngayon pa lang dapat mag-serve na sa Lord. Ngayon po ba? Amen. Kasi, marahil, pag ito po hindi niyo po naunawaan, baka pati kayo magsabi din kayo na darating na ang Lord. Baka nausap din sa inyo ang Lord.
nasasabihin mo sa date na to darating na ang Panginoon mo. So, alam niyo po, simula ko nag-serve ako sa Lord dati, 2015, marami na po akong mga servant ng Lord na namin na sinasabihan nila ako na darating ang Lord. Marami. As in, meron na dati sa akin nagsabi na isang pastor mismo yan, pastor. Pero hindi siya yung pastor, ibang pastor siya. Kinausap niya ako, sabi, alam mo, darating mo si Lord sa ganitong araw, may PowerPoint pa siya. Pinakita niya pa sa akin yung PowerPoint ng may pulang baka, may mga sign-sign siya na sinabi, pero yung mga sign darating ng Lord. Tapos sinabi, ito yung date na dadating yung Lord. Yung date na dadating yung Lord na yun, nagkita kami. Tapos hindi ko pa alam sa hindi inaasang pagkakataon. Nasabi ko sa kanya, Pastor, hindi mo dumating si Lord. Pero parang alam mo, parang hindi ko pa alam bakit ko nasabi sa kanya yun. Parang ang pagkakatanong ko sa kanya nun, parang nagtanong ako sa kanya na, hindi mo dumating ng Lord. Pero, siya naman, tinitigan niya lang ako. Siguro sa isip-isip niya na pahiya siya doon. Kasi alam niyo po, hindi pwede magsinungaling ng Bible. Walang nakakaalam kung kailan darating ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya kung meron mga tao sasabi sa inyo na, sa linggo, darating na ang Panginoon. Sa linggo, sa Lunes, darating na ang Lord. Alam niyo po, huwag kayo maniwala basta-basta. Amen po ba? At dapat as a Christian, alam po natin kung ano yung tamang pag-prepare pagdating ng Lord. Amen? Amen? Para hindi kayo matakot kasi dati sabi nila, darating daw ang Lord 2012. Alam niyo 2012? Sabi nila December 21, 2012 ba yun? Darating daw ang Lord. Yung time na hindi pa ako nakakilala sa Lord eh. So nung time na yun, takot na takot ako nun. Takot na takot ako, lalo pa yung movie pa na 2012. Alam niyo yung movie na 2012, yung End of the World. Grabe, takot na takot ako nun. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ako maniligtas. Pero alam niyo ko nung nabasa ko yung Bible, yung tulad ko na hindi mo kailangan malaman kung kailan darating ang Lord. Dapat araw-araw mag-prepare ka kasi anytime pa hindi natin ang Lord. Amen po ba? Yun po kasi alam niyo, yung prophecy na yun na September 2024 dating ang Lord, marami pong mapapahamak kung maniniwala ko doon. Kasi magugulat ka na lang, baka dumating na pala si Lord bukas. Kahit yung mamaya, pwede siyang dumating eh. So meron tayong apat na dapat malaman kung paano ba natin ipaganda yung sarili natin pagdating ng Panginoon. So number one, ito po, know that only the Father in heaven knows it. So, know that only the Father in heaven knows it. So, isang paghahanda na dapat maintindihan ng mga tao para sa pagdating ng Panginoon, dapat alam mo na Ama sa langit ang nakakaalam mo. So, automatic, bakit po? Kasi kapag hindi mo ito alam, pwede kang madaya ng mga tao. Alam mo po yan? Kasi kapag, kung prophecy ngayon, sinabi na September 2024 darating ang Lord. Paano kung dumating siya bukas? Di ang ending po nun, hindi ka nakahanda. So dapat, maniwala tayo sa sinasabi pa rin ng Bible. Sabi sa Bible, Matthew chapter 24, verse 36 to 37, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang kamalabang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Marcos chapter 13, verse 32. Sabi po dito, ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na yun. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang kamalabang ang nakakaalam nito. So, nakakagulat na yung anak, si Jesus, hindi niya alam kung kailan. Yung anghel alam, pero alam ng tao. So, napaka-importante maintindihan po natin na, ako, to be honest, yung may na-promise na September 2024 ng dating ng Panginoon, no comment ako sa sinabi niya, pero isa lang ang sasabihin ko, pangawakan ko pa rin sinabi ng Bible. Mas maniniwala ako sa Bible. Kasi, pag naniniwala ako doon sa September 2024, pwede ako mapahamak. Kasi nga, baka dumating na Lord mamaya, baka bukas dumating na siya. So, take note pa, baka kasi mamaya, isa sa inyo, baka ang prophecy dating ng Lord bukas, dating na mamaya, nagsabi siya sa akin, nangusap siya sa akin. Hindi po. Buti pa sa inyo nangusap, pero sa iba hindi. Amen po ba? Amen. So, automatic, dapat maintindihan po natin na walang nakakaalam na pagdating ng Diyos. Amen? Wala. Ama lang mo nakakaalam kasi kung alam mo kung kailan darating, hindi po dito mo na magpakasama ngayon. Diba? September pa naman. So, meron pa tayong 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 days pa. Pwede nang gawin lahat ng kalokohan pa. Kasi September pa darating ang Lord. Doon na tayo magdadepend. Diba?
Pero hindi po kasi ganun sinabi ng Lord eh. Sabi ng Lord, maging handa ka araw-araw. Amen? Kaya, kung may mga tao mga, alam niyo po yun, yung mga taong sasabi na dating na ang Lord, sa ganitong araw, ganitong araw, kung wala po kayong nakabasa ng Bible, pwede kayong maniwala sa kanila. Pwede kayong matakot. Pero tatanda pa natin, walang nakakalam, kami lang ang nakakalam sa lahat. Amen? Sabi dito, Lucas 17. Sabi po dito, ito po, Lucas 17, 10 to 23. Sabi dito, ganun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo kami ay mga aliping walang kamuluhan, tumutupad lamang kami sa mga tungkulin. Sa paglalakbay ni Jesus, papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hanggang na Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang layon, sinalubong siya ng 10 ketong. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. So, ano po tayo fast forward? Dito po, sabi dito, sa verse 19, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling-galing yung pananampalataya. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. Wala po. Walang palatandaan kung kailan darating yung Lord. Wala. Sabi dito, ito po, at wala rin magsasabing nagsisimula na ito doon o doon, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. Kasi ang totoo po, ang Diyos naghahari noon pa. Matagal na po siya naghahari, He is the beginning and the end. Siya po naghahari talaga. Sabi dito, siya ay hari ng mga hari. Sabi nga po dito, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyo makita isa sa mga anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon siya o narito siya. Huwag kayong pumunta at huwag kayong naniniwala sa kanila. So, napaka-importante sa kapatid na maging aware tayo na may mga tao magsasabi na sila to, pero huwag po tayo basta-basta maniwala kasi ang Lord, darating siya na hindi natin nasa. Amen? Kahit ikaw, kahit ako, hindi ko alam kung kailan darating ang Lord. Kaya kung may nagsasabi na darating na ang Lord agad-agad sa September 24, kung ako tatanungin, praise God! Kung dumating na si Lord ng September 24, tapos ay pag-iyak natin. Alam mo, tapos na. Pwede na kahit bukas na eh. Alam niyo po ba yun? Mas maganda dumating na talaga ang Lord agad. Pero, ang point lang doon, delikado yun para sa mga tao na sasabihin nila na, hoy, September pa naman. So, pwede pa ako ngayon magpakasama. Alam ko. Pero tatanda po natin, hindi natin alam kung may bukas pa tayo. May mga taong tinitisip. Amen po ba? Yeah, that's number one. Isa sa preparation na dapat maintindihan ng bawat isa, hindi mo pwede sabihin na September pa naman. Hindi mo pwede sabihin na baka ito kasi mo prophecy. Alam niyo, kahit sa mga taga-church, kahit sa mga maraming mga nag-aaral sa church na minsan tingin nila si Lord pa ang nangungusap, pero hindi na. As long as hindi biblical, hindi po siya si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya napaka-importante na yung prophecy. Pero nga ako napanood doon sa internet na sabi niya, yung nag-prophecy daw na yun, kapag dumating daw, hindi daw dumating ang Lord ng September 2024, sabi niya, hinahamon niya raw niya mag-public apology, tapos magbaba daw sa pagiging propeta. Sabi sa Bible, kapag nag-prophecy ang propeta at hindi nangyari, wala ang propeta po yun. Amen. Especially, hindi pa naman siya ng date. Iba usapan yung date. Iba rin naman yung kay Iba rin naman yung kay yung nag-pagit-pagit ng mga panaginip na yun. Yung nangyari daw, si Rudy. Rudy, kaya si Rudy. Alam niyo isa pa yun, kapag ito kay Rudy, wala siyang sinasabing date. Lahat mo yung mga normal phenomenon talaga yun eh. Pero ang mga propeta talaga sa Bible, may exact date talaga sila sinasabi. Sabi talaga nila, kunwari si Elijah, sa araw na ito hindi ulan. Sa araw na ito ulan na. Pero siya, wala. Kahit ikaw, pwede ka magpapanood gano'n eh. Pwede kang makapanaginip na sabi mo, magaling mo sa bansa ito. Antay ka lang naman ilang years, mangyari na yun. Kasi nakalagay naman siya sa Bible eh. Amen po ba? Pero ang totoong prophet kasi sa Bible po, may date yun. May exact date yun. Exact oras. Ganun talaga. So, itong prophecy na ito nagsabi sa September 2024, darating ang Lord. Kung dumating man ang Lord, praise God. Pero kung hindi siya dumating, may naghamon sa kanya, bumabak ka dyan. Kasi buong mundo yun, ang dami pa naman tao sa TV talaga yun.
September 2024 darating ang Lord. Pero, mag-abang ka pa rin kapatid. Mag-abang ka pa rin kasi baka dumating na. Hindi. Pero ang point natin dito na araw-araw dapat mag-abang tayo. Amen? At tatandaan mo, kapag may nauusap sa'yo na darating na si Lord, darating na ang Lord ng date, i-report mo na agad. Amen? Kasi pwede kang gamitin ng kaaway para ma-accomplish mo yung mga tao. Amen? That's number 1. Number 2, know that we need to be awake always. Matthew chapter 24, verse 38 to 39. Nang mga araw na yun, bago bumabaha ang mga tao, nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang pumasok. Bago bumaha, ang mga tao nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila mamalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganyan din ang mangyari sa pagdating ng anak ng tao. So, kailangan mag-iisip. Baka ngayon ang gulo mo, mag-asawa ka. Hindi mo alam darating na ang Lord. Amen po ba? Tignan niyo yung nangyari sa panahon ni Noe. Sabi niyo dito, sa panahon ni Noe, yung mga tao busy sila, kain sila, inuman sila, nagsisipag-asawa. Hindi nila alam darating na po yung bagyo, darating na yung baha. Amen po ba? Maraming tao focus kasi ngayon sa mundo, pero hindi nila alam darating ng Panginoon. Amen? Yung iba naman ang goal, hindi pa ako nakapag-asawa, darating ka na. Hindi po ganoon. Amen po ba? Ang ibig sabihin na dito nung sa verse na, pagdating ng Panginoon, kailangan mo mag-focus talaga sa mga pinapagawa niya. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Huwag tayong maging abala sa mga bagay dito sa mundo. Meron pa bang nagsasabi, bakit sila pwede, ako hindi? Bakit sila pwede ganito, ako hindi? Alam niyo po, hindi mo pwede i-compare yung dealing sa inunod sa iba. Amen po ba? Amen po ba? Bakit ko iba pwede, ako hindi? Alam mo po hindi gano'n. Amen? Hindi pwede. Ako po dati, may mga parts sa life ko na napapansin ko, bakit pagdating sa church, iba yung dealing sa kanya sa dealing sa akin. Bakit parang pag sa kanila maluwag, pag sa akin mahigpit? Pero ang iniisip ko lagi, kaya ang tao, alam po ang tao, willing magpahigpit, ibig sabihin, mas matured mag-isip. Amen. Yung tao niluluwagan, ibig sabihin siya matured. Ganoon lang po kasi yun. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kasi may iba na pwede i-compare. Ba't sila pwede, bakit ako ganito, hindi po? Tatandaan natin, pagdating po ng pag-uukom, pagdating po ng Panginoon, marami pong pwede gawin ibang mga tao. Pwede ngayon, busy ka pa mag-aral, pwede ka pong busy magpayaman, busy ka pa magtrabaho, mag-business ka, darating na po ang Lord. Amen po ba? Hindi natin alam. Sabi dito, Lucas 17:26-30, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahonan ni Noe. Ang mga tao noon nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noah sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natumpok silang lahat. Ganon din ang nangyari sa pagdating ng anak ng tao. So, sa panahon natin po, busy ang mga tao. Bili, tinda, iba po, nag-inom. Ang Lord darating po sa oras na natin na siya. Amen po ba? Kaya dapat as a Christian, lagi ka pong gising. Amen? Mahirap maging gising ka spiritual kung ang inuuna po natin is yung gusto natin, hindi ang gusto ng Lord. Amen? Tandaan po natin, kahit sabihin natin makatinda ka, kahit sabihin po natin na magtanim ka, magtayo ka ng bahay, makapag-asawa ka, useless din po yung lahat kung maiwan tayo sa pagdating ng Lord. Amen po ba? Tingnan niyo po sa panahon ng lahat, busy sila. Pero sabi po sa Bible, lahat pa rin namatay. Amen? Kaya dapat, sa panahon natin, alam niyo po kasi sa panahon natin, marami nang ginagawa tinapawin para mag-busy ang tao. Pero lagi po natin tatandaan na hindi nag-isip ang kalooban ng Panginoon. Amen? Roma 13:11. Gawin ninyo ito dahil alam ninyo ang panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin na higit na malapit ngayon kaysa nung tayo unang sumasampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, mas malapit na dumating ang Lord. Kasi sabi sa Bible, pasama na yung mundo, doon ay wakas. Meron ng prophecy na sabi, sa 2030, nag-trending lang naman sa TikTok, sa 2030, magkakaroon na ng one world government.
Yung parang unti-unti na raw yung pera, aalisin na yung mga cashless, mga gano'n. Alam niyo po yung sabi doon, mas controlling na yung mga tao. Sabi doon sa TikTok kumakalat na magkakaroon na ng mga gano'n. Ang masasabi ko lang po doon, lahat yung possible talagang yan, kasi lahat yung bibigan. Sabi nga natin, mayroon ako narinig na picture, sabi niya, hindi mo pwedeng ipag-pray na mahal ng mga kasi mangyayari talaga lahat yun. Yun yung sabi ng Bible, fulfillment po yung prophecy. Pero hindi natin alam kung may 2030 pa. Kaya sabi ko sa kanila, huwag na tayong antay na 2030 kasi antayin din natin antayin natin na 20, ngayon pa lang mag-prepare na tayo sa Lord. Ganyan po ba? Kaya napaka-importante po na as a Christian, naiintindihan po natin yun, na tayo mismo maging prepared. Hindi tayo pwede maging wala sa mundo ito. Hindi po pwede na mag-focus ka sa pagpapayaman, focus ka sa pagkalito. Kasi darating ulit anytime. Diyos is kong lahat. Ganyan po ba? Pero ito po kasi God, kasi pag-serve ka lang sa Lord, God is sufficient. God is sufficient. Everything will be provided po. Amen po ba? Unahin mo lang lagi ang Lord, pero huwag din magsobra. Huwag mo magsobra sa... Pag inuna mo kasi ang kalooban ng Panginoon, hindi ka mahuhulog po sa pagigulong sa mga secular na bagay. Amen po ba? Kasi useless po lahat. Kahit na sa akin, inisip ko lagi, ipon ka, darating ang Lord. Ayaw kang bahay, darating ang Lord. Palaguin mo bagay na to, darating ang Lord. Doon ka na lang mag-inpok sa mga bagay na pangmatagalan. Amen po ba? Hindi ko sinasabi na huwag po kayong magtrabaho, huwag kayong mag-aral, pero ang point doon na napaka-importante seek first the kingdom of God pa rin. Amen po ba? Amen po ba? Take note po, Efeso 5:14. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kailangan maging gising po talaga tayo palagi. Kasi anytime, darating na po. Alam po ni panahon ni Noah, walang ibang matuwid kundi si Noah lang. Wala. At sa panahon po natin ngayon, hindi natin alam. Hindi natin alam kung gaano marami yung magigkas. Pero napaka-importante na bawat isa, ikaw mismo, maging gising ka po. Hindi ka maliligtas ng katabi mo. Hindi ka po maliligtas ng pastor mo. Hindi ka maliligtas ng leader mo. At hindi rin po maliligtas. Lahat po tayo sunod na maliligtas sa atin. Amen po ba? Kaya kailangan magising. Amen? Amen. Magising. Kapag hindi po kasi tayo gising, ano ba ibig sabihin ng gising? Ibig sabihin nun, nakabalik loob ka na sa Lord. Sabihin, aware ka na darating ng Lord. Kasi kung totoo, maraming tao hindi na alam darating ng Panginoon. Hindi ko nila alam. Maraming mga tao hindi man sila updated ng mga sign. Hindi man sila alam na nung ako may wala pa sa Lord, hindi ko na naisip yung mga rapture-rapture na yan. Wala. Maisip ko ba yan kung libang ka ng mundo? Hindi. Pero naiisip ko yung mga ganyang bagay kapag ako na lang isa. Tapos biglang may mga dadaan sa mo, sa news feeds mo, doon ko lang po naisip. Pero kapag ibang ka sa mundo, doon na po na kailangan mo gumising. Hindi po gising na gising ka sa mundo, gising na gising ka sa spiritual sa Lord. Amen po ba? Maraming gising pero tulog. Amen po ba? Mas okay na alam po yun, maraming tao, grabe, alam sa mundo, pero totoo tulog sila spiritual. Amen po ba? Yan number 2, gumising. Number 3, know that someone will be left behind. Sa panahong iyon, Matthew chapter 24 verse 40 to 41, sa panahong iyon, may dalawang lalaking magtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May dalawang babae magtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. So, dapat maintindihan po natin na pagdating ng pagkukunin, may iwan. Amen. Kasi pag ang mindset ko po is lahat naman naliligtas, pwedeng hindi ka po mag-prepare. Pero pag ang mindset mo, may maiiwan, kailangan ako maging handa doon. Amen? Sabi nga dito, may dalawang lalaki na tatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May dalawang babae na tatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Lucas chapter 17 verse 31-35. Sa araw na yun, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba. Bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay
ay mawawalan ng kanyang buhay. Ay mawawalan ito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siya makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawang taong nasa isang higaan. Kukunin ng isa, iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasama ng trabaho sa gilingan, kukunin ng isa, iiwan ng isa. So hindi porkit, tandaan ko na ito kapatid, hindi porkit kasama mo isang tao, dalawa kayo ligtas na. Amen po ba? Pwedeng may kasama ka lagi, pero hindi malaligtas yung isa. Ikaw lang pala. Kasi po, pwede naman sa church, sama-sama tayo. Pwede po yun. Pero ang tanong, sino tayo kapag nakakakita? Amen. Magugulat ka na lang. Kaya hindi ka pwede umasa sa tao eh. Hindi ka pwede tumingin sa tao. Hindi mo pwede sabihin, bakit sila pwede, ako hindi? Kasi alam mo, kaya kung sila ang ginagawa nila, pag naiwan niya, ito ikaw nakasama ka. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya kung ginagawa nila, hindi ako sila maiwan. Kasi kung sasabihin mo ba't sila, nag-inom ako, hindi pwede mag-inom, mag-inom ka para inom kayo sabay-sabay. Amen po ba? Napaka-importante talaga yung peace to Jesus. Amen po ba? If you want, kasi hindi, ang kaligtasan hindi nakadepende sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi nakadepende. Pwedeng ligtas siya, ikaw hindi. Pwedeng ligtas kayo, ako hindi. Pwedeng ako ligtas, kayo hindi. Pero siyempre, ang goal, lahat tayo ligtas. Amen po ba? Pero tatandaan po natin, maliligtas lang tayo kapag lahat tayo kay Kristo nakatingin lahat. Amen po ba? Kaya kay Lord ka tumingin sa tao. Amen? Sabi dito, yan po, huwag na pong bumaba. Sabi dito, pwedeng natutulog, darating ng Lord. Matthew 7:21-23. Hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit. So many people are calling in the name of Jesus, even in the church. Marami po. Pero ang ano po dito yung sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama sa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas kami ng demonyo at gumawa ng mga malat sa pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasama. Kasi hindi na nagpa-prophecy ka, kasi hindi nagkakasal ka ng demons, kasi hindi na nakagawa ka ng miracles, ligtas ka na. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan fruit of the Spirit po. Amen po ba? Amen. At dito, makikita niyo po, hindi hindi talagang sinabi nila sa Lord dito, alam mo yung pinagmalaki nila sa Lord, is yung mga gift na Lord mo nagbigay. Lord, sabi nila, Lord, magbayad kami ng mensahe. Si Lord din nagbigay sa'yo ng gift na yun. Magpalay sa Lord, si Lord pa rin nagbigay ng gift yun. Pero, hindi ba lang sila nagpakapagpa sa Lord? Na Lord, hindi pa kami dapat. Alam mo yun, sila, pinopromote nila yung mga nagawa nila sa Diyos. Pero natandaan ko natin, wala kang kumamaya ko sa Lord. Amen po ba? Amen. Lahat ng ginagawa natin dito dahil sa Kanya yan. Amen? Hindi mo pwede sabihin, Lord, nag-share ako ng Word of God. Nag-preach ako sa church. Tapat ako lingkod mo. Alam mo, mahirap sabihin sa Diyos na tapat ka. Kasi baka pag pinakita ng Diyos sa CCTV niya, magulat ka. Amen po ba? Amen. Meron akong nakita nakaraan sa online. Sabi niya sa live, tapat ako ng Diyos. Ganun talaga sinabi niya. Kaya magsisi kayong lahat. Grabe sabi ko, ibang kasi ko. Tapat daw siya. Tapos, inulit niya uli yung preaching niya na mga Kristyano daw, nandito na tayo makatulan ng mga unbeliever. Sabi niya raw, wala daw karapatan ng mga unbeliever na i-judge ng Kristyano. Tapos ang Kristyano daw, may karapatan ng mga unbeliever. Yun yung preaching niya. Sa live, sa TikTok, ang dami pa naman nanonood. Amin-amin pa naman sa kanya. Sabi niya, walang karapatan ng mga unbeliever na katulad tayo. Pero tayo may karapatan na katulad sila. Sabi ko, hindi yun ang nasa Bible. Ang nasa Bible, lahat tayong karapatan katulad ng unbeliever. Saling pangaralan sila. Kung meron tayong karapatan katulad, Kristiyano din yung kapwa natin. Yun yung sabi sa Bible ni Paul. Pero yung sinabi niya na wala akong karapatan i-correct na unbeliever, parang mo lang yung sinabi na kahit unbeliever, pwede mo makita siya ang mali. Amen mo ba? Grabe yun. Kaya sabi ko rin, pinikado ko yung sinabi ng tao ko na ako'y tapat na likod ng Diyos. Tapat talaga siya.
Sabi niya. Kaya, napakabilitado. Pagdating ng pag-uupong po kapatid, hindi lahat na tumatawag ng punta sa langit. Kasi may sumusunod. Amen? Alam niyo po yun? Yung tipong, ang hirap na ipakilala na lingkod ka ng Diyos eh. Yung tipong magpapakilala ka sa mga tao na, hello po, lingkod ako ng Diyos. Hello po, pastor po ako. Si Jesus naman, hindi naman siya nagpakilala ng ako ang anak ng Diyos. Ako ang Messiah. Dapat ang tularan natin si Jesus pa rin. Amen po ba? Jesus pa rin, hindi po, pag may mga, kung may magtatanong sa'yo, ano po kayo? Pastor po kayo? Sabi mo lang, sinabi mo nga. Di ba sabi ni Jesus? Kaya po ba ang rabay? Sinabi mo nga. Kaya po ba ang Messiah? Sinabi mo nga. Pero hindi nagsabi sila na ako ang Messiah. Siya nagsabi mo ko. It's a sign of humbleness. Kasi may mga tao na magpapakilala. Teacher ako, engineer ako. Hindi. Wala tayong magmamalaki sa harapan mo. Amen po ba? Lahat ng yan sa Lord po yung galing. Amen po ba? Napaka-importante po yan. Kaya hindi tayo pwedeng maglabang na sabihin mo na, no? Sabihin mo natin na ganito tayo, kailangan magpakabagot tayo sa Lord. Darating ang Lord na parang magdala at may maiiwan. Amen? Kasi pag ang isip mo walang maiiwan, pwede kong hindi ka mag-prepare. Kailangan mag-prepare po tayo. Amen? Hindi po ito pananakot. Ito po ay warning talaga nito. Kasi I believe, kaya rin talaga ng Lord inalaw yung mga ganong bagay na nagpaparapos sila sa September 24, darating ang Lord, at bakit siya nag-trending? Para i-aware yung mga anak niya na darating talaga siya. At hindi September 2024, hindi natin alam kung kailan. Pero gusto lang ng Lord, kalabutin, alam mo yun, gusto niyang yanigin ng mundo at malaman ng buong tao na baka nakakalimutan mo darating talaga ang Lord. Amen po ba? Darating talaga ang Lord po. Amen? Hindi man ngayon September, pero darating siya. Amen. Walang aksidente po sa Lord. Amen po ba? Lahat. Kasi ngayon, nakakalimutan yung tao. At least ngayon, makita mo, nagiging fresh na naman ulit yung usapang rapture. Amen. Kasi dati hindi nagiging fresh na yun. Yung blood demon na, nakakalimutan ng mga tao na sa Bible mo, darating ang Lord. Ngayon, yung blood demon, picture taking yung mga tao eh. Pag may blood demon, kanya-kanyang maibig. Pero yun po ay sa'yo malapit na dito natin yung Lord. Amen ba? That's number 3. Dapat alam po natin kung may iwan. Number 4. Know that every day, be prepared for His coming. So, kailangan po araw-araw maganda po tayo. Kasi yung Panginoon po, darating siya. Hindi natin alam. Araw-araw dapat mag-prepare tayo. Amen? So, sabi dito, Matthew 24:42-44. Kaya maging handa kayo dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras sa gabi, darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pagbabayang pasukin ng kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo na nalalaman. Kaya napaka-importante po mag-prepare tayo. Kasi darating po ang Lord na hindi natin inaasahan. So, ang pinaka-the best, araw-araw mag-prepare tayo. Amen po ba? Yun ang pinaka-safe sa lahat. Wala na pong iba. Matthew 13:33-37. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahalan ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang kanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon sa bayan. Ito ay maaaring sa takip siling, sa ating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. So, anytime, pag ito naman sila, hapon, ating gabi, madaling araw, umaga. Baka siya'y biglang dumating at marami kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko lahat, maging handa kayo. Kaya mag-handa po tayo araw-araw. Amen po ba? Alam niyo po, many people, many Christian na hindi na po sila handa. Nagiging normal na lang po lahat. Tanda po natin everyday, dapat isipin mo darating ng Lord. Kapag kasi ang mindset po ng bawat isa darating ng Lord, anytime, walang reason para hindi ka makahuli sa kanya. Amen. Alam niyo po ba? Kasi, even in kanya po, may mga temptation sa life po na
bumalik ka sa dating buhay, ganito. Pero alam niyo, natatakot ako na baka damo mong umalis ka sa Lord. Baka mag-rapture. Kapag sa kalapat, damo mong umalis ka sa Lord, baka mamaya, kung natin ako ulit, baka mabawag ka, matamaan ka ng kidlat, mabagsakan ka ng... Iba yung sa Manila, yung mga kabataan, nagdadaan na sila sa kanya, magsaka sila ng semento. Hindi mo alam, mamaya, mabagsakan ka ng puno. So, naparito ang kaaway para magpagay at mawasa. Kaya, napaka-importante araw-araw, handa ka. Kasi anytime, pag umalis ka sa Lord, baka dumating siya. Amen? Kaya everything will be prepared. Amen? Kasi po kapag gano'n, ibig sabihin takot ka talaga sa Lord. Kapag takot ang tao sa Lord, hindi talaga siya nalayo sa Lord. Amen? Especially kung nakilala mo siya. Amen? Sabi ito, Matthew 24:45-46. Sino ang tapat at padalinong alipin? Hindi ba't ang pinagbabahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Paano ang alipin iyon kapag dinagdan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon? Yan napaka-importante po kapatid na always prepare sa pagdating ng Lord. Hindi pwedeng hindi ka maging handa, lahat tayo dapat handa. Hindi natin alam kung darating na rin magkakasama tayo o hindi tayo magkakasama. Pero ang kasiguraduhan, darating po ang Lord anytime. Amen? Kaya kung may mga tao po na nagsishare na darating ng Lord, doon ka pa rin mag-please study sa Bible. Darating ng Lord anytime. So hindi ka pwedeng mag-stay doon sa sinasabi na September pa, kasi kahit August pa, hindi po magating ng Lord. Amen? The point is, every day, as a Christian, kailangan prepared po tayo sa pagdating ng Lord. Amen? Para hindi po tayo mapahamak. Amen po ba? Amen. Kasi marami na po ngayong mga lumalabas ng mga, especially po sa online ngayon, sa TikTok, sa mga Facebook, marami po mga lumalabas ngayon ng mga, interpretation na darating na lang sa iba-iba, kasi ang dami. Ang dami na po ngayong mga nagsasabi na darating na sa ganitong araw, may nagtuturo about rapture, may nagtuturo about sa ganito, ganyan. Pero alam niyo po ba, nakalagay sa Bible na ang pinaka-focus dapat ng Kristyano ay hindi yung rapture. Ang focus natin, yung ginawa din ni Jesus, share ang gospel. Amen. Kasi maraming mga tao nalidjabon niya ako sa rapture, pero wala magbabago sa life nila. Amen. Alam niyo po ba yun? Mga, sige, nakaturo ng rapture. Ganito yung nangyari sa rapture, pati ng Armageddon, ganito. Ano ulit pag nangyari yun? Kung ikaw hindi ka prepared. Meron pa nagtuturo na pwede daw bigyan ng second chance. Yung tipong, meron nagtuturo na may second chance ka raw. Pag naiwan ka raw sa rapture, pwede ka pa bigyan ng second chance. Kung mapahirapan ka ng mga ilang years. Mga 7 years. Pag hindi ka raw nagpatatak ng 666, maliligtas ka pa rin. Pero ito yung masasabi ko. Kung ngayon pa lang, wala pang gano'n, hindi ka na makapaglingkod, doon pa kaya na may pahirap na yun? Sigurado, magpapatatak ka na nun. Oo. Ngayon pa lang na walang pain, wala yung pinaparusahan ng tao, hindi ka na makapag-serve sa Lord. Hindi ka na makapag-serve, doon pa kaya sa paparusahan ka. Di ba? So, at hindi mo alam kung may second chance ba? Ba't mo kantay yung second chance kung hindi ka na prepare ka na ngayon? Amen. Amen? Kaya yung nakaraan, meron tuturo din ganun sa online. Na may second chance pa raw, kaya yung mga nakasabi niya, ay, yung dalawa ako sa second chance. Enjoy ko muna yung buhay ko ngayon. Pero yung second chance niya, para magpunin sa mga maabutan ng buhay pagdating ng Lord. Pero kung patay na tayo, wala second chance. Yan mo ba? Marami na po ngayon, maraming natuturo sa online na talagang rapture, ito yung mangyari, yung pulang kabayo, yung itim na kabayo, yung puting kabayo. Ano rin? Pulang na lang, pwede ang kabayo, isama mo pa dyan. Alam niyo po ba yun? Wala yun. Tandaan niyo ba? Ang mga apostol, even si Jesus, nakapokus sila sa pagpapatanggap sa tao ni Kristo. Hindi sila nag-focus, kahit yung mga apostol, hindi sila nag-focus na ito yung mangyayari sa rapture. Kasi dyan, bibinapit, binibig ng Lord yung revelation. Amen? At even sa book of Daniel, nakalagay doon, tinanong ni Daniel kung ano pong ibig sabihin ng mga panaginip na pinakita mo sa akin. Ang sabi ng Lord kay Daniel, sa takdang oras, malalaman ito. Pero hindi pa kayo dito malalaman.
So maraming mga tao binubuklat, ini-interpret na nila yung mga nangyari sa Bible ng mga prophecy. Eh, hindi naman dapat interpret kasi hindi mo alam kung what if mo nakasunod sa Bible, literal na nila yung mangyari. Diba? May mga time na, ng mga literal, may mga sabi nila sa Bible, may halimaw, may ulo, may ibang sungay. In-interpret nila ito na lang yung tao na to, ito na lang yung tao ito. Huwag tayong focus doon. Ang focus ko natin is pangalan ng ibang hindi. Amen. Amen? Kasi as long as yung tao may Kristo sa buhay mo, automatic, save po yun. Amen? Amen. Building character. Hindi yung malapit na rapture, pero kung hindi ka prepared, wala pa rin po yun. Amen? Kasi maraming mga tao tatanong na, right, tinatanong sa akin, hindi ako magturo about rapture. Hindi si Jesus nag-focus sa magtuturo about rapture. Nag-focus siya sa magtuturo about sa pagsisisi, talikuran ng kasalanan, at magkaroon ng kaligtasan. At ang ginawa ni Jesus Christ, inipit niya yung mga apostol na maging matatag, para para pag dumating man yung paghukom, at least pa sila. Amen. Inipit, hindi mo na kailangan isipin yung mga nakasunod sa Bible, walang palatandaan ipapakita ko. Amen. Wala. Pero as long as ang Holy Spirit na sa buhay ng baptisa, yun po yung nakakaligtas. Amen? Kaya marami ituturo. Actually, sabi ko ako sa online, sabi ko, Lord, ang dami nagpupuro about rapture, pero halos lahat sila magkakaiba ang interpretation. Kung one spirit yun, dapat pare-pareng interpretation nila. Amen. Pero yung one spirit, ito talaga yung tinatawag na talikuran ng kasalanan, atawarin mo mga nagkasala sa'yo, tanggapin mo si Kristo, maliligtas ka. Yun ang one spirit. Pero yung sa mga kapahit, iba-iba talaga yung interpretation nila. Ang daming mga paliwanag. Pero tandaan po natin, wala na tayong nilang kung dapat ganito din yung panatanggapin na si Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya kung may mga tao na nagtuturo about sa mga ganun, suriin niyo po kung sa Lord yun o hindi. Amen po ba? Business po kahit marami kang alam sa pagdating ng Lord, pero hindi ka prepare. Amen? Kaya, tatandaan po natin yan. Yan yung dapat gawin. Number 1, know that only the Father in heaven knows it. Pangalawa, know that we need to be awake always. Number 3, know that someone will be left behind. And last, know that every day, be prepared for His coming. Wala na kung ibang parang kung ibang handa po tayo araw-araw. Amen? Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. I give you po sige po, pilit na natin. I give you a minute to pray. Sige po na lang ito ang bago sa lumapit na po sa Panginoon. Kapatid, hindi po natin alam kung kaya na natin yung Panginoon. Ngayon pa lang makakagala po ang bago sa ano man yung mga kasalanan, ano man yung mga bagay na binubulong ka sa mundo ko ito, suko po sa Panginoon. Sa oras ko ito, ituon mo ang iyong Panginoon sa pagkakinuhula sa pagkakinuhula ng Diyos. Hallelujah. Sige po. Kapatid, hindi mo alam kung ano mas pa. Hindi natin alam kung ano mamayang pa. Hindi natin alam kung matatapos pa ang service na ito. Dahil meron tayong dapat ng Panginoon. At bilang isang Kristiyano, napaka-importante na bawat isa sa atin ituon natin ang ating paningin sa pagdating ng Panginoon. At habang nakakunin tayo sa pagdating ng Diyos, patuloy tayo magpagaling sa Kanya, patuloy tayo magpabago sa Kanya, at patuloy tayo magbibig sa Kanya. Kapatid, ras mo kamay mo sa bagay ito, at patuloy natin sa mga ng Panginoon. Continue to worship God and continue to welcome the Holy Spirit in your life. Ang wala ng Espiritu po ang tapat na tayo po itutuloy sa ito.
ng tao ng oras ng pagdating ng Panginoon. Kaya kailangan natin patuloy pang magpalalim, patuloy pang magpapuspos, at patuloy pang isubok ang sa Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin magpasa ating Panginoon sa mga natin ng Panginoon sa mga ito. Hallelujah. Lord, lumalapit po kami sa iyo. Tunay po Panginoon, hindi namin makakita sa aming sarili. It's only by your grace of God. Hallelujah. Habang hindi ka Yes, Lord. pagkukulan ng haba at wagas mong pagsita. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti Patuloy po sa sa lahat mong ginawa. Yes, Lord. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di na mahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Yes, Lord. Minsan kahit mabitin, Yes, Lord. Sabay-sabay na namin. habang hindi ka nakapagtawa, pagkukulang ka at wagas mong pagsita. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di na mahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
mo, Panginoon, ang pagsamba na iyong mga pinili. Lord, sa mga oras na ito, kung sino po ba ang isang presensya. Lord, it's not by might or power anymore, but by the Spirit. Ikaw, Panginoon, ang tunay na mahalaga sa akin. Gusto sa mga All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. There's nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I'll live for you. I'll live for you. 'Cause I came for you. Come on, church. Let's sing out the Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. Oh, I came for you. In the name of Jesus.
iyong word. Panibagong kaalaman nilagay mo sa buhay ng bawat isa. I pray, Lord, bawat sa mga alam mo, patuloy pa po maging handa. Lahat kami maging handa. My Lord, anytime narating ka. Sa pagdating mo, di namin alam kung magkakasama kami. Magkakaiwalay mo kami, kakasama mo kami. Ikaw ang Diyos na patuloy pagkakakami. I declare all of us patuloy mamuhay sa kalooban mo. Sumunod, may nakakakita na wala. Dahil ikaw ang Diyos na ang pinagdilig mo. Ikaw ang hari ng mga hari, at tunay na noon at hanggang ngayon, ikaw ang nag-ahari. Panginoon, ikaw lamang ang pinataas. Thank you for your word. Thank you for your presence. Thank you, Lord, for your message to your people. Salamat po sa habag, sa pagpapaalala na darating ka. Darating ka tulad ng pagdating ng bagyo sa panahon ng Noah. Darating ka kung paano bumagsak ang apoy sa panahon ng Noah. Darating ka, Panginoon, tulad ng isang kita, isang mata, at kukunin mo ang mga tinawag. Dear Lord, continue to cover every one of us by your precious blood. Puspusin mo kami ng Panginoong Espiritu. Tuwid mo kami. Itabag mo kami. Kung pinakailangan, Lord, parusyahan mo kami. Nang sa gayon kami ay maging tapat sa iyo. Palugin mo kami. Kung yun lang tayong paraan para maglingkod kami sa iyo. Ang kalooban mo mangyari sa aming buhay. At ikaw ang patuloy niligtas kami lahat ng lahat. Panginoon, salamat po sa pag-ibig. Salamat din mo makilala ka namin. Hanggang huling hininga, patuloy mo kami ngayong ganap sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming pagbibigay, maging kapong at handog, patuloy mo itong gamitin para sa iyo kalooban. Patuloy, Panginoon, gamitin mo ito para sa plan mo sa pagbahan. Thank you, Lord, for everything. Ikaw ang provider namin, ikaw ang tunay na bibigay ng pabor, at ikaw ang Diyos na magpapalaro. Tuloy mo po kami gabayan at patuloy mo kami samahan sa aming pagtatanim. Lord, tuloy mo kami ilabas sa aming mga comfort zone. Maximize us, use us for glory. Dahil walang nakakakilala sa aming sarili, kundi ikaw lamang, Panginoon. Dahil ikaw ang bigay sa amin. Salamat po, Lord. Pinabalik namin sa lahat. Papuri pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po,